ang kalabog ng balde na tumama sa tuyong ilalim ng poso. Iyon ang tunog ng bawat araw sa San Isidro, tunog ng pagod, ng kabiguan, at ng panalangin na walang kasagutan. Mula sa kanyang munting pwesto sa gilid ng palengke, kung saan nagkukumpuni siya ng mga sirang gamit, tanaw ni Miguel ang lahat. Ang mahabang pila ng mga tao, ang mga bitak sa lupa, na tila mga ugat ng isang namamatay na puno, ang alikabok na pumapailan lang sa bawat ihip ng mainit na hangin. Pero sa lahat ng naroroon, iisa lang ang tinititigan ng kanyang mga mata, si Isabel. Nakatayo ito sa tabi ng truck ng tubig na ipinadala ng munisipyo. Ang buhok na nakatali ay may iilang hiblang kumakawala at dumidikit sa noo nitong pinagpapawisan. Sa paraan ng kanyang pagkilos, sa pag-abot ng bawat galon ng tubig, sa pilit ng ngiti na ibinibigay niya sa bawat pamilya, nakikita ni Miguel ang parehong pagod na nararamdaman ng lahat. Ngunit sa mga mata nito, mayroon pa ring kislap ng pag-asa. At ang kislap na yon ang sabay na nagbibigay lakas at pumipiga sa puso ni Miguel. Mahal niya si Isabel. Isang pagmamahal na tahimik, malalim, at kasing tuyo ng lupa ng San Isidro. Walang pinatutunguhan. Paano nga ba naman siya mapapansin ng isang tulad nito? Anak ng kapitan? Samantalang siya ay isang hamak na tagakumpuni, isang mambobote na ang yaman lang ay ang mga tornilyo at piyesang pinaglumaan. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na boses sa mikropono at naputol ang pagtitig ni Miguel. Mga minamahal kong kababayan ng San Isidro, si Kapitan Mateo, ang ama ni Isabel. Nakatayo sa isang maliit na entablado, nakaputing polo, na tila hindi man lang pinagpapawisan sa kabila ng tirik na araw. Ang kanyang ngiti ay malapad. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Huwag po tayong mag-alala. Konting tiis na lang po. Nakausap ko na po ang mga investor mula sa syudad. Malapit nang masimulan ang proyektong patubig para sa ating lahat. Nagpalakpakan ng ilang mga tao, pero karamihan ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga mukha ay pagod na sa pakikinig sa parehong mga salita. Pangako, laging pangako. Napailing na lang si Miguel at muling itinuon ang pansin sa kanyang ginagawa. Isang lumang transistor radio na pag-aari ni Lola Esther. Maingat niyang kinabit ang isang maliit na wire, hinigpitan ang isang tornilyo at dahan-dahang pinihit ang pihitan. Isang mahinang tunog ng musika ang pumuno sa hangin. Ngumiti si Miguel sa kanyang sarili. Kahit papaano, may isang bagay siyang naayos sa lugmok na bayang ito. Ilang sandali pa, lumapit si Lola Esther, isang matandang babae na ang mukha ay kakikitaan na ng maraming kwento. Naku Miguel iho, ang galing-galing mo talaga, sabi nito. Ang nangiti ay nagpapakita ng mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. Dinukot nito ang kanyang maliit na pitaka. Heto na ang bayad. Umiling si Miguel at dahan-dahang itinulak pabalik ang kamay ng matanda. Huwag na po, La. Okay na po iyan. Itago nyo na lang po yan para pambili nyo ng bigas. Pero iho, ayos lang po talaga. Pilit ni Miguel na may kasamang maliit na ngiti. Napabuntong hininga na lang si Lola Esther at tinapik siya sa balikat. Salamat Miguel. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Nang makaalis ang matanda, muling napatingin si Miguel sa direksyon ni Isabel. Tapos na ang pamamahagi ng tubig. Nakita niyang bahagyang minasahe ni Isabel ang kanyang sentido, isang malinaw na senyales ng pagod. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Isang ngiting pagod pero totoo. Para kay Miguel, ang ngiting iyon ay tila isang segundong umulan sa kanyang tuyong mundo. Iyon na ang pinakamalaking kabayaran na natanggap niya sa buong araw. Nagsimula na siyang magligpit ng kanyang mga gamit nang mapansin niyang nakatayo pa rin sa di kalayuan si Lola Esther. Hindi ito umuwi. Nakatingin ito sa kanya, pero ang mga mata nito ay hindi na ang mga matang masaya
dahil sa naayos na radyo. Seryoso ito, malalim, at may bigat na hindi niya pa nakikita dati. Nilapitan siya ng matanda. Ang kaninang ingay ng palengke ay tila humina sa kanilang paligid. "Miguel," mahinang sabi ni Lola Esther, halos isang bulong. "Bakit Pola?" Tumingin ito sa posong natuyo, pagkatapos ay sa makinang debomba na kinakalawang sa gilid nito, ang makinang matagal nang isinuko ng lahat. Lahat sila, sa makinang yan nakatingin, sabi ng matanda. Inaakala nilang kapag naayos yan, babalik ang tubig. Tumango si Miguel. "Opo, yun din po ang sabi ni Kapitan." Umiling si Lola Esther, at sa pag-iling na iyon, naramdaman ni Miguel ang isang malamig na kaba. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, at ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tila may dalang bigat ng isang matagal ng lihim. "Hindi ang sirang makina ang problema, iho. May mas malalim pa riyan." Pagod na isinandal ni Isabel ang kanyang likod sa pinto ng kanilang bahay. Ang bigat ng bawat galon ng tubig na iniabot niya kanina ay tila nanunuot pa rin sa kanyang mga braso. Pero higit pa roon ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagkauhaw sa mga mata ng kanyang mga kababayan. Nakita niya ang pagod, ang unti-unting pagkawala ng pag-asa. Pumasok sa sala ang kanyang ama, si Kapitan Mateo, na may ngiti pa rin sa mga labi. "Maayos naman ang pamamahagi kanina, hindi ba, anak?" tanong nito, habang nagbubuhos ng malamig na tubig mula sa dispenser. Isang karangyaan na halos nakalimutan na ng buong San Isidro. Tumango si Isabel. "Opo, itay, pero kulang pa rin po talaga." Yung mga nasa dulo ng pila, halos wala nang naabutan. Umupo ang kapitan sa paborito nitong silyon. "Huwag kang mag-alala. Gaya ng sabi ko, malapit na ang tulong. Kailangan lang natin ng tiwala." "Itay," mahinang sabi ni Isabel, "sigurado po ba talaga yan? Dahil parang matagal na po nating naririnig yan." Nawala ang nangiti sa mukha ni Kapitan Mateo, napalitan ng bahagyang inis. "Isabel, ano bang sinasabi mo? Ako ang kapitan. Alam ko ang ginagawa ko. Ang kailangan ko mula sa'yo ay suporta, hindi pagdududa." Hindi na umimik si Isabel. Ayaw niyang palakihin ang usapan. Mahal niya ang kanyang ama at naniniwala siya sa kakayahan nito. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na tinig na nagsisimulang magtanong. Pumunta siya sa kusina para uminom din ng tubig. Habang papalapit, narinig niyang may kausap ang kanyang ama sa cellphone. Ang boses nito ay hindi na ang boses na para sa publiko. Mahina ito at may diin. "Oo, nasisiguro ko. Walang problema. Kailangan lang nating i-maintain ang sitwasyon ng ilang linggo pa. Oo, malaki ang susunod na bayad. Siguraduhin niyo lang na walang magiging aberya." Napatigil si Isabel sa kanyang kinatatayuan. Maintain ang sitwasyon? Bayad? Anong ibig sabihin noon? Dahan-dahan siyang umatras, tila natatakot na mahuli. Ang narinig niya ay hindi tumutugma sa mga pangako ng kanyang ama. May isang bagay na mali. Isang bagay na itinatago sa kanya, sa kanilang lahat. Hindi siya mapakali. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya ng bahay at naglakad-lakad ng walang tiyak na direksyon hanggang sa mapadpad ang kanyang mga paa malapit sa bahay ni Lola Esther. Mula sa malayo, natanaw niya ang dalawang anino sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng bahay ng matanda. Isang matanda at isang binata, si Lola Esther at si Miguel. May kakaiba sa kanilang pag-uusap. Seryoso ang kanilang mga mukha sa ilalim ng liwanag ng gasera. Nakita niyang may ipinapakitang lumang papel si Lola Esther kay Miguel. Isang bagay na parang mapa. Nakita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata ng matanda habang nagsasalita ito. At ang paraan ng pakikinig ni Miguel, buong atensyon,
Tila bawat salita ay iniingatan niya sa kanyang isipan. Ano ang pinag-uusapan na ba nila? Naglakas loob siyang lumapit. Nang maramdaman nila ang kanyang pagdating, sabay silang napalingon. Ang lungkot sa mukha ni Lola Esther ay napalitan ng pagkagulat. Si Miguel naman, sa unang pagkakataon, ay hindi umiwas ng tingin. Nakatitig ito sa kanya at sa mga mata nito, wala ang dati niyang nakikitang pagkahiya. Ang naroon ngayon ay isang nag-aalab na determinasyon. Isabel, bati ni Miguel. Anong ginagawa ninyo? Tanong niya. Ang tingin ay napunta sa lumang papel na hawak nito. Hindi ito sinagot ni Miguel. Sa halip, ibinalik niya ang papel kay Lola Esther at humarap sa kanya ng buong buo. May paraan pa, Isabel, sabi ni Miguel. Ang boses ay matatag. May pag-asa pa. Ang mga salitang yon ay tila malamig na tubig na gumising sa kanyang diwa. Ngunit kasabay nito ang takot. Takot na dala ng narinig niya mula sa kanyang ama. Takot para sa lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang ama ay makapangyarihan at si Miguel. Tumingin siya kay Miguel. Sa mga kamay nitong puno ng kalyo, sa damit nitong may mantsa ng grasa, sa buong pagkatao nitong laging minamaliit ng iba. Paano? Halos pabulong niyang tanong. Ang pagdududa ay bumabalot sa kanyang boses. Mag-isa ka lang. Baka mapahamak ka lang. Baka mapahamak ka lang. Ang mga salita ni Isabel ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Miguel habang tinatahak niya ang madilim na daan pauwi. May isang bahagi sa puso niya na natuwa. Nag-aalala ito para sa kanya. Ngunit mayroon ding isang bahagi na nasaktan. Maging ito, ang babaeng pinakamamahal niya, ay tingin sa kanya'y mahina at walang kakayahan. Pero nang maalala niya ang mukha ng mga batang nakikipag-agawan sa bawat patak ng tubig, ang mga magsasakang napapakamot na lang sa ulo habang tinititigan ng kanilang mga tuyong bukirin, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Tama si Isabel. Mag-isa lang siya. Delikado ang gagawin niya. Pero mas delikado kung wala siyang gagawin. Pagdating niya sa kanyang munting barong-barong, na halos bodega na ng mga pinaglumaang gamit, hindi siya natulog. Sa liwanag ng isang maliit na bumbilya, kumuha siya ng isang patag na karton at isang piraso ng uling. Doon, sa ibabaw ng maruming karton, nagsimula siyang gumuhit. Hindi ito isang perpektong plano, walang sukat, walang mga numero. Puro mga linya, mga bilog at mga hugis na tanging siya lang ang nakakaintindi. Isang bomba na gawa sa mga piyesa ng bisikleta, isang motor mula sa sirang electric fan, mga tubo ng PVC na pinagtagpi-tagpi, isang plano na para sa iba ay basura, pero para sa kanya ay pag-asa. Nang magsimulang mag-agaw ang dilim at liwanag, hindi siya nagpahinga. Dala ang isang sako at ang kanyang luma at matatag na kariton. Pinuntahan na niya ang tambakan ng basura sa likod ng bayan. Gabi-gabi, ito ang naging mundo niya. Ang katahimikan na binabasag lang ng huni, ng mga kuliglig at ng kaluskos ng mga bagay na kanyang binubungkal. Maingat niyang pinulot ang bawat piraso ng tubo, bawat gear ng bisikleta, bawat tornilyo na sa tingin niya ay magagamit. Isang gabi, habang hila-hila niya ang kanyang kariton na puno ng mga bakal, dalawang anino ang humarang sa kanyang daan. Sina Tonyo at Cardo, ang mga paboritong tauhan ni Kapitan Mateo. "Uy, si Miguel!" sabi ni Tonyo, na may mapanuyang namang ngiti. "Mukhang marami kang napulot na basura, ah? Ano ba yung gagawin mo dyan, Miguel?" Tanong naman ni Cardo habang sinisipa ang isang tubo na nakausli mula sa kariton. "Gagawa ka ng sarili mong poso? Baka naman gusto mong gumawa ng sarili mong barangay?" Nagtawanan ng dalawa. Hindi sila pinansin ni Miguel. Sinubukan niyang lagpasan sila, ngunit tinulak siya ni Tonyo sa balikat. Mahina lang, pero sapat na para mawalan siya ng balanse at matumba. Kumalat sa lupa ang ilan sa mga pinulot niyang piyesa. "Ang yabang mo, ah! Kinakausap ka namin.
Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga kamao, ngunit huminga siya ng malalim. Hindi ito ang oras para makipag-away. Pinulot niya ang kanyang mga gamit, isinakay ulit sa kariton at tumayo. Tinalikuran niya sila at nagsimulang maglakad palayo. Narinig niya ang kanilang mga halakhak na humahabol sa kanya sa dilim. Pagdating niya sa lugar na itinuro ni Lola Esther, isang nakatiwangwang na lupa sa likod ng lumang sementeryo, ibinaba niya ang kanyang mga gamit. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula siyang maghukay. Ilang sandali pa, isang anino ang muling lumapit. Inihanda ni Miguel ang kanyang sarili. Pero hindi ito si Antonio. Iho, mahinang tawag ni Lola Esther. May dala itong isang baso ng mainit na kape at ilang piraso ng tinapay, pati na rin isang lamparang degaas na mas maliwanag kaysa sa dala niya. Nakita ko ang ginawa nila sa'yo kanina, sabi ng matanda. Huwag mo silang pansinin. Ang mga asong matapang lang kapag nakatingin ang amo nila. Walang sinabi si Miguel. Tinanggap niya ang kape at tinapay. Ang simpleng kabaitan na yon ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Nang makaalis si Lola Esther, ipinagpatuloy niya ang paghuhukay. Bawat palo ng kanyang piko sa lupa ay may bigat ng determinasyon para kay Isabel, para sa San Isidro. Palalim na ng palalim ang kanyang hukay nang biglang, klang! Isang malakas at matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatigil si Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa impact. Hindi yun tunog ng pikong tumama sa bato. Iyon ay isang tunog na hindi dapat nandoon. Isang tunog ng bakal na tumama sa bakal. Hindi mapakali si Isabel. Bawat gabi, habang ang buong San Isidro ay mahimbing na natutulog, ang kanyang isipan ay gising na gising. Laging bumabalik sa kanya ang itsura ni Miguel sa ilalim ng puno ng mangga. Ang determinasyon sa mga mata nito, ang bigat ng bawat salita. May paraan pa, Isabel. Kasabay nito, naririnig din niya ang sarili niyang babala. Baka mapahamak ka lang. Isang gabi, hindi na niya natiis. Dahan-dahanan siyang bumangon mula sa kanyang kama. Nagtungo siya sa kusina, kumuha ng isang pitsel ng malamig na tubig at ilang piraso ng pandesal na natira mula sa kanilang hapunan. Inilagay niya ang mga ito sa isang bayong. Sa ilalim ng dilim, tinahak niya ang pamilyar na daan patungo sa likod ng sementeryo. Mula sa likod ng isang malaking puno ng akasya, tanaw niya si Miguel. Walang tigil ito sa paghuhukay. Ang pawis ay malagkit na sa kanyang likod at braso, kumikinang sa liwanag ng gasera. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng piko ay tila isang pagsalungat sa pagod at kawalan ng pag-asa. Humanga si Isabel. Sa lahat ng lalaking nakilala niya, puro salita. Pero si Miguel tahimik lang. Ang gawa nito ang nagsasalita. Nais niyang lumapit, pero pinigilan siya ng hiya at takot. Dahan-dahan, iniwan niya ang bayong na may lamang pagkain at tubig sa paanan ng puno. Sa isang lugar, natiyak na makikita nito. Pagkatapos, ay mabilis siyang umalis. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Kinabukasan, napansin ng kanyang ama ang kanyang pagiging balisa. Parang malalim ang iniisip mo, anak, sabi ni Kapitan Mateo habang nagkakape. Wala po ito, itay. Napapagod lang po siguro. Tinitigan siya ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay tila nanunuri. Isabel, naririnig ko ang mga usap-usapan sa bayan tungkol dyan sa ginagawa ni Miguel. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Maliwanag. Isa siyang basurero. Isang hamak na tagapulot na nag-aambisyon ng sobra sa kanyang kakayahan. Makakasira lang siya sa pangalan ng pamilya natin. Ang paraan ng pagsabi nito, puno ng pagmamaliit at galit, ay tila isang patalim na tumusok sa puso ni Isabel. Hindi ganoon ang pagkakakilala niya kay Miguel. Ang pagbabawal ng kanyang ama ang lalong nagtulak sa kanya
na alamin ang katotohanan. Nang hapong iyon, habang abala ang kanyang ama sa isang pulong, naglakas loob si Isabel na pumasok sa opisina nito sa kanilang bahay. Nagkunwari siyang naglilinis, pero ang kanyang mga mata ay abala sa paghahanap. Sa ibabaw ng lamesa nito, sa ilalim ng isang folder, may isang papel na nakausli. Isang delivery receipt. Wala lang sana yon, kung hindi dahil sa pangalang nakasulat sa itaas. Costa Paraiso Resort, ang bagong resort na itinayo sa kabilang bayan. Bakit may dokumento ang kanyang ama mula roon? Anong kinalaman ng isang resort sa problema ng tubig sa San Isidro? Kinagabihan, hindi na napigilan ni Isabel ang sarili. Bumalik siya sa lugar kung saan nagtatrabaho si Miguel. Ang mga tanong sa kanyang isip ay mas mabigat pa kaysa sa dala-dala niyang takot. Nakita niya itong nakatayo sa loob ng hukay na ngayon ay hanggang dibdib na niya. Pero hindi ito gumagalaw. Nakatitig lang ito sa isang bagay sa kanyang paanan. Naramdaman ni Isabel na kailangan na niyang lumapit. Hindi na siya maaaring magtago sa dilim. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit. Ang mga tuyong dahon ay lumilikha ng ingay sa ilalim ng kanyang mga paa. Miguel? Mahina niyang tawag. Lumingon ito. Ngunit ang mukha na nakita niya ay hindi na ang mukha ng pagod na determinasyon. Ang mukha ni Miguel ay puno ng pagkabigla, puno ng hindi makapaniwalang pagkatuklas. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang damdaming nagsisimulang umusbong, isang nag-aapoy na galit. Ang tingin niya ay bumaba mula sa mukha ni Miguel patungo sa bagay na tinititigan nito sa loob ng hukay. Isang piraso ng bakal na kinakalawang, nakabaon sa lupa. Isang balbula. Isang balbula na tila pilit na isinara at tinakpan ng tila pinatigas na semento. Naramdaman ni Miguel ang paglapit ni Isabel bago pa man niya ito marinig. Ngunit hindi niya magawang alisin ang kanyang tingin mula sa bagay na nasa harapan niya. Ang balbula. Hindi ito ordinaryong sira. Bilang isang mekaniko, alam niya ang itsura ng metal na sinira ng kalikasan at ng panahon. Ngunit iba ito. Ang bakal ay may mga marka ng pagkakapukpok. Ang pihitan ay tila pilit na binakli. At ang pinakamasama sa lahat, ang mga siwang sa paligid nito ay binuhusan ng semento. Isang selyo, isang sadya at malupit na pagkitil sa daloy ng tubig. Hindi ito aksidente, isa itong krimen. Miguel? Nang marinig niya ang boses ni Isabel, dahan-dahan siyang lumingon. At sa mga mata nito, nakita niya ang parehong pagkalito na naramdaman niya kanina. Ano yan? Tanong nito. Hinubad ni Miguel ang kanyang guwantes at maingat na hinawakan ang malamig na bakal. Ito ang dahilan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ito ang dahilan kung bakit natuyo ang San Isidro. Pero paanong... Tingnan mo. Sabi ni Miguel, itinuturo ang mga marka. Hindi ito nasira lang. Sinira ito. May pumunta rito, binakli ang pihitan. At pagkatapos ay siniguradong hindi na ito mabubuksan pa kailanman. Ipinakita niya ang mga piraso ng semento. Hindi ito natural na lupa, Isabel. Semento ito. May nagbuhos nito para takpan ang ebidensya. Habang nagsasalita si Miguel, nakita niya kung paano unti-unting nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Isabel. Ang pagkalito sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas masakit. Ang dahan-dahang pagtanggap sa isang katotohanang ayaw nitong paniwalaan. Ang mga salita ng kanyang ama, ang mga pangako nito, ang mga pagbabawal, lahat ay biglang nagkaroon ng isang madilim na kahulugan. Sino ang gagawa nito? Halos pabulong na tanong ni Isabel. Kahit na sa tono ng kanyang boses, alam na ni Miguel na alam na niya ang sagot. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, umakyat siya mula sa hukay at inilahad ang kanyang kamay kay Isabel. May isa pa tayong kailangang kausapin. Magkahawak kamay silang nagtungo sa bahay ni Lola Esther. Kumatok sila sa pinto. Nang bumukas ito,
Ang nangiti sa mukha ng matanda ay agad na nawala nang makita nito ang kanilang mga seryosong mukha. Sa loob ng munting sala, ipinaliwanag ni Miguel ang kanyang natuklasan. Hindi na niya kailangan pang magsalita ng marami. Nang marinig pa lang ni Lola Esther ang tungkol sa balbula at sa semento, napahawak ito sa kanyang dibdib at napaupo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Malumanay na sabi ni Miguel, kailangan po naming malaman ang totoo. Umiling-iling si Lola Esther. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Bakit po? Tanong ni Isabel. Ang boses ay basag na. Huminga ng malalim ang matanda. At sa wakas, ang lihim na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay lumabas na parang isang rumaragasang ilog. Ang asawa ko, si Arturo. Simula niya yan, ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak. Siya ang dating tagapangasiwa ng patubig. Siya ang unang nakadiskubre sa linyang iyan. Pero isang araw, nalaman niyang may ibang plano si Kapitan Mateo, na konsehal pa lang noon. Ibenta ang karapatan sa tubig sa isang malaking kumpanya na magtatayo ng resort. Tinutulan siya ng asawa ko. Nagtalo sila. Napatakip ng bibig si Isabel. Ilang araw matapos noon, pagpapatuloy ni Lola Esther. Nagkaroon daw ng aksidente. Isang maliit na pagguho ng lupa malapit sa balon. Natagpuan na lang nila ang asawa ko. Wala nang buhay. Ang sabi nila, aksidente. Pero alam ko sa puso ko na hindi. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na bahay. Natakot ako, mga anak. Hikbi niya. May anak kami. Natakot ako para sa aming buhay, kaya nanahimik ako. Patawarin niyo ako sa aking karuwagan. Nilapitan ni Isabel ang matanda at niyakap ito ng mahigpit. Si Miguel naman ay napakuyom ng kanyang mga kamao. Ang galit at awa ay naghahalos sa kanyang dibdib. Galit para sa kawalang katarungan. Awa para sa dalawang babaeng nagdurusa sa kanyang harapan. Nang tumahan na si Lola Esther, ang natira na lang sa silid ay ang bigat ng katotohanan. Tumingin si Miguel kay Isabel. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ang sakit ng isang anak na nalamang ang kanyang ama ay isang halimaw. Nilapitan niya ito. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi mo kasalanan ito, Isabel. Mahina niyang sabi. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at bagong determinasyon. Alam ko, Miguel. At ngayon, alam ko na rin ang kailangan kong gawin. Magkasama tayo rito, sabi ni Miguel. At sa unang pagkakataon, hinigpitan ni Isabel ang hawak sa kanyang kamay. Sa labas, sa likod ng isang puno ng saging, isang anino ang dahan-dahang umatras. Narinig nito ang lahat. Mabilis at tahimik, tumakbo ito palayo. Pabalik sa kabayanan, patungo sa bahay ng nag-iisang tao na kailangang makarinig ng balitang ito, si Kapitan Mateo. Ang yakap ni Miguel ay tila isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Ngunit alam ni Isabel na ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Kinailangan niya ng patunay. Ang salita ni Lola Esther, gaano man katotoo, ay salita lang laban sa isang kapitan. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi. Umuwi siya sa kanilang bahay na tila isang magnanakaw sa sariling pamamahay. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa bawat hakbang. Ang bahay na dati simbolo ng seguridad ay isa na ngayong kulungan ng mga madidilim na sikreto. Naghintay siya. Hinintay niyang umalis ang kanyang ama para sa isang di umano'y mahalagang pulong sa munisipyo. Nang masiguro niyang wala na ito, pinuntahan niya ang lugar na pinakaiingatan nito sa lahat. Ang opisina nito. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya at agad na naamoy ang pinaghalong amoy ng lumang papel at tabako. Ang mga mata niya ay mabilis na gumala. Naghahanap. Saan?
Saan itatago ng isang tao ang katibayan ng kanyang kasalanan? Binuksan niya ang mga drawer. Puro mga papeles ng barangay, mga resibo, mga lumang litrato. Wala. Tumingin siya sa aparador na bakal sa gilid. Nakalock. Nagsimula na siyang panghinaan ng loob. Ngunit napansin niya ang isang maliit at itim na notebook na nakasiksik sa pagitan ng makakapal na libro sa estante. Hindi ito mukhang opisyal na dokumento. Mukha itong personal. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina, mga numero, mga petsa, at paulit-ulit na mga salita. Costa Paraiso, down payment, weekly collection. Naroon ang lahat. Ang bawat bayad na tinanggap ng kanyang ama, kapalit ng pagkauhaw ng buong San Isidro. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Napatalon sa gulat si Isabel at nabitawan ng notebook. Sa kanyang harapan, nakatayo ang kanyang ama. Ang mukha nito ay hindi na ang mukha ng isang mapagmahal na tatay. Ito ay malamig, walang emosyon at nakakatakot. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Kapitan Mateo. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang paparating na unos. Pinulot ni Isabel ang notebook mula sa sahig at niyakap ito sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang takot. Napalitan ito ng tapang na isinilang mula sa sakit at galit. Alam ko na, Itay, sabi niya. Ang boses ay nanginginig pero buo. Alam ko na ang lahat. Isang nangisi ang sumilay sa labi ng kanyang ama. Isang nangising nagpatindig sa kanyang mga balahibo. May mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman, Isabel. Para na rin sa kapakanan mo. Hindi siya sumagot. Nagkatinginan lang sila, ama at anak, na ngayon ay nasa magkabilang panig na ng tama at mali. Bigla, mula sa labas, narinig nila ang sunod-sunod na katok ng kampana mula sa kapilya, isang tunog na ginagamit lang para sa mga importanteng anunsyo o emergency. Lumabas si Kapitan Mateo. Sumunod si Isabel. Sa gitna ng plaza, nagkukumpulan na ang mga tao. Gamit ang isang megapono, nagsimulang magsalita si Kapitan Mateo. Mga kababayan ko, sigaw niya, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Mayroon akong masamang balita. Nalaman ko na kung bakit hindi natin maayos-ayos ang ating pangunahing bomba ng tubig. Nagbulungan ang mga tao. Ito ay sadyang sinira, sinabutahe, at alam ko kung sino ang may gawa. Sumilip si Isabel mula sa bintana at nakita niya kung paano nakuha ng kanyang ama ang atensyon ng lahat. Ang kanyang ama ay isang magaling na aktor. Habang tayo'y nagtitiis at umaasa sa tulong, patuloy nito, ang boses ay tumataas na. May isang tao sa ating komunidad na lihim na nagtatrabaho, hindi para sa atin, kundi para sa sarili niyang kapakanan. Sinira niya ang ating pag-asa para siya ang maging bida. Ang taong yan ay si Miguel. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa hangin. Galit, pagkadismaya, pagkakanulo. Nakita siya. Naghuhukay sa kung saan. Ginigiba ang pundasyon ng lupa. Siya ang dahilan ng lahat. Nang marinig iyon ni Isabel, kumaripas siya ng takbo. Kailangan niyang balaan si Miguel. Tinulak niya ang mga taong galit na ngayon ay may daladalang mga sulo at pamalo. Pinangunahan sila ni Tonyo at Cardo. Sugurin natin siya. Turuan ng leksyon. Sigaw ni Tonyo. Miguel! Miguel! Sigaw ni Isabel, pero ang kanyang boses ay nilalamon ng ingay ng mga taong uhaw sa katarungan, kahit pa ito'y isang kasinungalingan. Nang makarating siya sa lugar ng hinuhukayan, huli na ang lahat. Nakatayo si Miguel sa gilid ng kanyang hukay, napapaligiran. Sa harapan niya, nakatayo ang kanyang ama, si Kapitan Mateo, na may diabolikong ngiti sa tagumpay. Nagtagpo ang mga mata nila ni Miguel. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Itinuro ni Kapitan Mateo ang halos tapos ng sistema ng bomba na gawa ni Miguel.
ang produkto ng dugo, pawis at pag-asa. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan at sa isang boses na malamig at malupit, nag-utos siya. Sirain niyo yan! Ang ingay ay nakakabingi, ang sigawan, ang tawanan, ang tunog ng bakal na yumuyupi, ng plastik na nababasag, ng kahoy na nababali. Nakatayo lang si Miguel, hindi gumagalaw. Tila isang estatwa sa gitna ng kaguluhan. Sa kanyang harapan, ang obra na binuo niya mula sa wala, mula sa pawis at pangarap, ay unti-unting winawasak. Ang bawat palo ng maso, ang bawat sipa sa tubo, ay tila isang direktang tama sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang mga gear ng bisikleta na kanyang pinaghirapang ikabit na ngayon ay tinatapak-tapakan. Pinanood niya ang motor ng electric fan, ang puso ng kanyang makina, na hinahagis at binabasag sa isang malaking bato. Winasak nila ang lahat. Wala siyang maramdamang sakit sa katawan. Ang sakit ay nasa loob. Malalim, nakakamanhid. Isang babae ang sumigaw mula sa mga tao. Magnanakaw, salot. Isang lalaki ang naghagis ng putik na tumama sa kanyang mukha. Hindi siya kumibo. Ang mga taong ito na pinaghirapan niya, na pinagpuyatan niya. Sila rin ang mga taong ngayon ay sumisira sa kanya. Naniwala sila. Naniwala sila sa kasinungalingan ng isang tao. At ang tiwalang iyon ang ginamit na armas para wasakin siya. Nakita niya si Isabel. Sinusubukan itong lumapit sa kanya pero mahigpit itong hawak ng kanyang ama. Itay, tama na. Maawa kayo. Sigaw ni Isabel. Ang boses ay puno ng pagtangis. Tumigil ka, Isabel, sagot ni Kapitan Mateo. Dinidisiplina lang natin ang isang kriminal. Nagpumigla si Isabel. Siya ang kriminal. Ikaw. Hinila ng kapitan ng kanyang anak, palayo sa eksena, palayo sa kanya. Nagkatitigan sila ni Isabel sa huling pagkakataon. Sa mga mata nito, nakita niya ang sakit, ang paghingi ng tawad, ang pangakong hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ay nawala na ito sa karamihan. Naiwan si Miguel, mag-isa, nang wala nang natira sa kanyang ginawa, kundi isang tumpok ng basag na piyesa at yuping mga bakal. Nagsimula na ring mag-alisan ang mga tao. Nakuha na nila ang kanilang gusto. Ang kanilang galit ay napalitan na ng kasiyahan. Isa-isa silang tumalikod, iniwan si Miguel sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Nang ang tanging ilaw na lang na natitira ay ang gasera sa gilid at ang tanging tunog ay ang sarili niyang hininga. Doon palang gumalaw ang kanyang mga binti. Dahan-dahan siyang napaluhod. Hinawakan niya ang isang piraso ng tubong yupi-yupi, ang parehong tubo na pinulot niya sa gitna ng gabi, ang parehong tubo na pinangarap niyang dadaluyan ng tubig. Ngayon, isa na lang itong basura. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, tumama sa tuyong lupa. Sinundan pa ng isa at isa pa. Doon, sa gitna ng dilim at katahimikan, umiyak si Miguel. Umiyak siya hindi dahil sa pagod o sa sakit. Umiyak siya dahil sa bigat ng kabiguan. Lahat ay nawala. Ang kanyang proyekto, ang tiwala ng mga tao, ang kanyang pag-asa. Nanatili siyang nakaluhod doon, hindi alam kung gaano katagal. Isang anino sa gitna ng mga anino. Isang basag na pangarap sa gitna ng mga basag na piyesa. Bigla, isang kamay ang dahan-dahang dumampi sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. Si Lola Esther, nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga mata ay puno ng lungkot, pero hindi ng pagkatalo. Napakasakit, iho. Alam ko, mahinang sabi ng matanda. Hindi sumagot si Miguel. Wala nang salitang kayang lumabas mula sa kanya. Hinawakan ni Lola Esther ang kanyang baba at itinaas ito para magkatinginan sila. Pero hindi pa huli ang lahat. Sabi nito, ang boses ay may diin at bigat na pumukaw sa kanyang nanlalambot na diwa. Ngayon kanila pinakakailangan. Hawak-hawak ni Isabel ang itim na notebook na tila ito ang kanyang kalasag.
Ang bawat pahina nito ay isang kabigatan sa kanyang kamay, isang patunay sa kasalanan ng sarili niyang ama. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, ipinatawag ni Kapitan Mateo ang lahat ng tao sa plaza. Isang pulong para sementuhan ang kanyang kapangyarihan at tuluyan ng idiin si Miguel sa kasalanang hindi nito ginawa. Nakatayo ang kanyang ama sa entablado. Ang boses ay puno ng pekeng awa habang kinukwento niya kung paano niya natuklasan ang kataksilan ni Miguel. Ang mga tao ay nakikinig. Ang kanilang mga mukha ay puno pa rin ng galit mula sa nagdaang gabi. Alam ni Isabel na ito na ang pagkakataon, ngayon o hindi na kailanman. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad. Tinulak niya ang mga taong nakaharang, hindi pinapansin ang kanilang mga nagtatakang tingin. Isabel, saan ka pupunta? Anak ng kapitan yan, di ba? Bawat hakbang palapit sa entablado ay isang pakikipaglaban sa takot sa loob niya. Ngunit nang makita niya ang nangngiti ng tagumpay sa mukha ng kanyang ama, ang takot na yon ay nag-alab at naging tapang. Umakyat siya sa entablado, natigilan ng lahat. Maging ang kanyang ama ay nagulat. Isabel, anak, anong ginagawa mo rito? Bumababa ka. Mahinahon, pero may diing utos ni Kapitan Mateo. Umiling si Isabel at kinuha ang isa pang mikropono. Sandali lang po, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa simula. Pakinggan niyo po muna ako. Tumingin siya sa kanyang ama at pagkatapos ay sa mga kababayan niya. Lahat po ng sinabi niya, lahat po yan ay isang kasinungalingan, isang malakas na bulungan ang kumalat sa mga tao. Itinaas ni Isabel ang itim na notebook. Ito po ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit tayo nagtitiis. Ang dahilan kung bakit walang tubig ang San Isidro. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang ama, pero mabilis siyang umiwas. Binuklat niya ang notebook. Nakasulat po rito ang lahat. Ang lingguhang bayad na tinatanggap ng aking ama mula sa Costa Paraiso Resort. Ibinenta niya ang ating tubig. Ang karapatan natin, ipinagpalit niya sa pera. Lalong lumakas ang bulungan. Ang galit sa mga mukha ng tao ay napalitan ng pagkalito at pagdududa. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng isang batang walang alam. Sigaw ni Kapitan Mateo. Ang pagkukunwari ay nagsisimula ng maglaho. Kung walang katotohanan, isang mahinang boses ang narinig mula sa likuran. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang naglakad palapit si Lola Esther. Hindi na nakayuko sa takot, kundi taas noo. Inalalayan siya ng ilang kapitbahay. Umakyat din ito sa entablado at tumayo sa tabi ni Isabel. Kung walang katotohanan ng lahat, ulit ni Lola Esther, ang boses ay nanginginig pero puno ng bigat. Ay bakit bigla na lang namatay ang asawa kong si Arturo matapos niyang sabihin sa'yo na tututulan niya ang plano mong ibenta ang tubig natin? Nanlaki ang mga mata ni Kapitan Mateo. Isang aksidente ang nangyari sa asawa mo, Esther. Huwag kang maniniwala sa mga bata. Isang aksidente na nangyari ilang araw lang matapos mong sabihin sa kanya na mag-ingat siya sa mga kinakalaban niya? Ganti ni Lola Esther. Doon, may isang matandang lalaki mula sa mga tao ang nagsalita. Naalala ko yon. Ang pagkamatay ni Arturo, napakabilis ng mga pangyayari. Sabi nila, pagguho ng lupa, pero tuyong-tuyo ang panahon noon. Ang maliliit na piraso ng katotohanan ay nagsimula nang magdugtong-dugtong sa isipan ng mga tao. Ang mga bulungan ay naging mga tanong. Ang mga tanong ay naging mga akusasyon. Nawala na ang lahat ng kontrol ni Kapitan Mateo. Ang kanyang mukha ay nabalot ng galit at pagkasuklam. Mga walang utang na loob. Sigaw niya. At sa pagsigaw na yon, inamin na rin niya ang lahat. Matapos kong bigyan kayo ng pag-asa, ito ang igaganti niyo sa akin? Dapat lang mamatay ang mga humahadlang sa pag-unlad. Natahimik ang lahat. Ang huling mga salita niya ay isang pag-amin.
Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na yon, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng mga tao. Naghiwalay ang daan para sa kanya. Ang kanyang damit ay puno ng dumi. Ang kanyang mga kamay ay may mantsa ng grasa. Ang kanyang muka ay pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Si Miguel. Naglakad siya palapit sa entablado. Hindi siya tumingin kay Kapitan Mateo. Ang kanyang tingin ay nasa mga tao. Ang mga parehong taong humusga at sumira sa kanya kagabi. Walang nagsalita. Humarap si Miguel sa kanila, sa lahat ng taga San Isidro, at sa isang boses na pagod pero matatag at puno ng pagpapatawad, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Itatayo natin ulit, pero ngayon, sama-sama na tayo. Walang nagsalita sa simula. Ang mga salita ni Miguel ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang alok ng kapatawaran na tila hindi karapat-dapat tanggapin ng mga taong nakikinig. Nakayuko ang kanilang mga ulo. Ang mga parehong kamay na ginamit nila para manira kagabi ay tila nahihiyang ipakita. Hanggang sa isang matandang magsasaka, si Mang Lando, ang unang humakbang. "Patawarin mo kami, iho," sabi nito. Ang boses ay garalgal. "Nagpadala kami sa galit. Nagkamali kami." Ang kanyang mga salita ang bumasag sa yelo. Isa-isang lumapit ang mga tao. Ang ilan ay humihingi ng tawad. Ang ilan ay simpleng tumatango. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sina Tonyo at Cardo, ang mga tauhan ni Kapitan Mateo, ang lumapit ng may pinakamalaking hiya sa kanilang mga mukha. "Miguel, kami na ang bahala," sabi ni Tonyo. "Sabihin mo lang ang gagawin." Tumingin si Miguel sa tumpok ng wasak na bakal at pagkatapos ay sa mga taong naghihintay sa kanyang salita. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. "Kung gayon," sabi niya, "tara na't magtrabaho." Ang sumunod na mga oras ay isang tanawin na hindi pa nakikita sa San Isidro sa loob ng mahabang panahon. Ang diwa ng bayanihan, ang mga kalalakihan, sa pangunguna ni Tonyo at Cardo na tila gustong bumawi sa kanilang kasalanan, ang siyang nagbuhat ng mga mabibigat na piyesa. Ang mga kababaihan ay naghanda ng pagkain at tubig para sa lahat. Maging ang mga bata ay tumutulong, nag-aabutan ng mga tornilyo, naglilinis ng mga maliliit na gamit. Si Miguel ang naging konduktor ng lahat. Bawat utos niya ay sinusunod. Bawat paliwanag niya ay pinakikinggan. Hindi na siya si Miguel na basurero. Siya si Miguel ang kanilang pag-asa. Sa gitna ng abala, inabutan siya ni Isabel ng isang basong tubig. Ang mga mata nito ay kumikinang sa paghanga. "Pagod ka na," sabi nito. "Ayos lang," sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mga mata nito. Nagngitian sila sa isa't isa. Isang ngiting hindi na nangailangan pa ng maraming salita. Isang ngiti na nagsasabing, "Magkasama tayo rito." Sa ilalim ng kanilang pinagsama-samang lakas, ang dating winasak na pangarap ay muling nabuo. Mas matatag at mas matibay kaysa dati. Nang takip silim, handa na ang lahat. Ang dating tumpok ng basura ay isa na ngayong makinang may itsura, konektado sa mga tubo na nakabaon patungo sa lihim na balon. Tumahimik ang lahat. Ang kaninang ingay ng pagtatrabaho ay napalitan ng isang nakabibinging pananabik. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Miguel. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Isabel na tumango sa kanya. Tumingin siya kay Lola Esther na nakangiting may luha sa mga mata. At pagkatapos, pinihit niya ang switch ng motor. Isang umuugong na tunog ang narinig. Sinundan ng tila pag-ubo ng mga tubo. 1 minuto, 2 minuto, walang nangyari. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang pag-asa ay unti-unting napapalitan ng kaba. Ngunit hindi binitiwan ni Miguel ang kanyang pananampalataya. Hinawakan niya ang tubo. Naramdaman niya ang isang mahinang panginginig mula sa loob. At pagkatapos, isang patak, sinundan ng isa pa. At bigla, mula sa dulo ng tubo,
isang malakas na agos ng tubig ang bumuhos. Tubig na malamig at malinaw. Isang malakas na sigawan ng tuwa ang umalingaw-ngaw sa buong San Isidro. Nagtatalon ang mga bata sa ilalim ng agos, nagsisigawan sa saya. Ang mga matatanda ay umiiyak. Sinasahod ang tubig sa kanilang mga kamay na tila ito ay isang milagro. Nagyakapan ang mga tao, nagtatawanan. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng tubig at ng luha ng kaligayahan. Tumayo si Miguel sa di kalayuan, pinapanood ang lahat. Nakita niya si Isabel na nakikipaglaro sa mga bata. Ang tawa nito, ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Ito ang kanyang gantimpala. Ang makita ang kanilang ligaya. Sa gitna ng masayang selebrasyon, isang sasakyan ng pulis ang tahimik na dumating. Bumaba ang 2 pulis at nilapitan nila si Kapitan Mateo na nakatayo lang sa gilid, talunan at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Walang sinabi ang kapitan, hindi na siya lumaban pa nang isuot sa kanya ang posas. Habang isinasakay siya sa sasakyan, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng iisang tao, si Isabel. Nagkatinginan sila, ama at anak. Isang tingin na puno ng galit, pagsisisi at ng isang nasirang pangako. Pagkatapos, isinara na ang pinto at umalis na ang sasakyan. Tuluyan nang naglaho sa pagitan ng mga nagdiriwang na tao. Lumipas ang ilang linggo. Ang San Isidro ay tila isang halaman na muling diniligan matapos ang mahabang tagtuyot. Ang mga bukirin ay nagsimula ng magkulay berde. Ang mga bitak sa lupa ay unti-unti nang nagsasara. Ang pila sa poso ay nawala na. Napalitan ng mga batang masayang nagtatampisaw sa maliit na kanal na ginawa ni Miguel para sa irigasyon. Ang hangin ay tila mas sariwa. Ang tawa ng mga tao ay tila mas madalas. Nakatayo si Miguel sa harap ng isang bagong halal na konseho ng barangay. Hindi na siya si Miguel na nakayuko, na umiiwas sa tingin ng mga tao. Dahil sa ipinakita mong galing at malasakit sa ating bayan, sabi ng bagong kapitan, si Mang Lando, ikaw Miguel, ang opisyal na naming itinatalaga bilang pangunahing tagapangasiwa ng patubig ng San Isidro. Nagpalakpakan ang lahat. Isang posisyon na may kasamang maliit na sahod. Sapat para hindi na niya kailanganin pang bumalik sa pagbobote. Ngumiti si Miguel, isang ngingiting puno ng pasasalamat. Salamat po. Isang karangalan po. Hindi niya hinangad ang posisyon, pero tinanggap niya ang responsibilidad. Para sa kanya ang trabahong ito ay isang pangako. Isang pangakong hinding-hindi na muling mauuhaw ang San Isidro. Dinalaw ni Isabel ang kanyang ama sa kulungan, isang maliit at masikip na silid. Napakalayo sa dating opisina nito na puno ng kapangyarihan. Nagkatinginan sila sa pagitan ng mga rehas na bakal. Walang nagsalita sa simula. Kumusta ka, anak? Basag ng kanyang ama sa katahimikan. Ayos lang po ako, itay. Sagot ni Isabel. Ayos na po ang San Isidro. Tumango ang dating kapitan. Isang pait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Narinig ko nga. Pinatawad na po kita, mahinang sabi ni Isabel. Pero hindi ibig sabihin noon ay kinakalimutan ko na ang ginawa ninyo. Kailangan niyo pa ring harapin ang hustisya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ama. Ang unang totoong emosyon na nakita niya rito sa loob ng matagal na panahon. Alam ko, anak, patawad. Umalis si Isabel sa kulungan na may gaan sa kanyang dibdib. Isang kabanata ng kanyang buhay ang nagsara na. Gabi na. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nagkita sina Miguel at Isabel sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa tabi ng balon na ngayon ay masiglang nagbibigay buhay sa buong bayan. Naupo sila sa isang bangkong kahoy na itinayo ng mga tao bilang pasasalamat kay Miguel. Hindi na ako makapaniwala sa bilis ng pagbabago, sabi ni Isabel habang pinapanood
ang mga alitaptap na sumasayaw sa hangin. Dahil sa'yo, sagot ni Miguel. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Tumingin sa kanya si Isabel. Hindi, Miguel. Ang lakas ay nasa sayo na. Matagal nang natutulog. Kailangan lang nitong magising. Huminga ng malalim si Miguel. Ito na ang sandali. Isabel, sabi niya, dahan-dahang kinuha ang kamay nito. Noong mga panahong nag-iisa ako sa dilim, habang naghuhukay, iisa lang ang nasa isip ko. Ano yon? Ikaw. Pag-amin niya, ang puso ay kumakabog. Gusto kong makita kang muling ngumiti. Nang walang pag-aalala. Gusto kong mawala ang lungkot sa iyong mga mata. Ginawa ko ang lahat ng ito. Ginawa ko ito para sa'yo. Hinaplos ni Isabel ang kanyang pisngi. Ang mga kalyo sa kamay nito ay hindi na magaspang para sa kanya. Ang mga ito ay simbolo ng pagsisikap at pagmamahal. Ginawa mo ito para sa ating lahat, Miguel, malambing niyang sabi. At iyan ang dahilan kung bakit mahal kita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tabi ng tubig na nagbigay buhay sa kanilang pag-ibig at sa kanilang bayan, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas sa isang bukas na puno ng pag-asa. Magkahawak kamay nilang pinagmasdan ang tahimik na bayan ng San Isidro. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa tubig. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig na kayang maghukay ng pag-asa. Kahit sa pinakatuyot na lupa, ang kwento nila ay ngayon pa lamang nagsisimula.